So, sabi nga po, no, isa sa katotohanan na kapag ang isang tao ay napakarami pong napagdadaan ng mga problema, sino po ang dumadaan sa problema? Amen. Sino po ang dumadaan sa mga, hindi naman sobrang paghihirap, pero paghihirap? Ayan. Sabi nga, no, ito naman ay talagang nakakapagbigay sa atin ng bagabag sa ating mga puso. Ayan. Meron pa ngayon tongue twister yan. Ano yun? Nakakapag-bagabag. Kaya-kaya banggitin, ano? Pero sabi nga, no, dahil sa mga pangyayaring ito, hindi may iwasan ng tao ay magkaroon ng word na anxiety. Ayan. Sino pinakakapanood ng TikTok? Ay yung mga sa Facebook ngayon. Di ba may sayaw yan? Ano niya yung sayaw? Yung anxiety? Parang nakikita ko yung anxiety. Ayan, ano, parang may sinasayaw pa sila. Sabi ko, buti na lang na isasayaw nila yung anxiety nila, ano? Pero sa katotohanan, kapag ikaw ay tinamaan ng anxiety, actually hindi ka makakilos. Pag ikaw ay tinamaan ng anxiety, hindi ka makapag-isip ng tama. At ang katotohanan, hindi ka rin makakasayaw. Kasi napakabigat po na magkaroon ka ng anxiety. Sabi nga, no, pag sinabing anxiety, ito yung iyong pag-aalala tungkol sa hinaharap. Amen po ba? Nakuha po natin? So sabi nga, no, hindi po madali na magkaroon ng anxiety. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi madali magkaroon ng anxiety. Ayan. Nag-agree ba siya? Nag-agree ba? Ayan. Siguro may dalawa tayong officer dito. Ayan, officer. Si Sir John Lee. Kasama yan, no? Sabi nga, no, siguro sa kanila sa training, ang dami ng training dinadaanan, di ba? Di ba, minsan nangyayari na kapag pupunta kayo sa isang lugar na magte-training kayo, sa dirato, iniisip nyo kung ano mga papagawa sa inyo. Iniisip nyo kung gaano kalupit na magiging officer na mag-handle sa inyo. Kaya minsan magkakaroon ka ng anxiety. Pagdating doon, ilang kayang kilometro papatakbo sa amin? Ilang push-up kaya papagawa? No? Parang kanina din sa kwento rin ni Clinton. Kung nakapakinig tayo kanina, sa pagpunta sa ang lugar ni bro, Aurora, Quezon. Nung tinignan niya dun sa bundok, sa mapa, puro bundok. So kung ikaw truck driver ka, iisipin mo talaga kung kakayanin ba eh. Kasi sa mga truck driver, sila lang naman na nakakaintindi talaga kung paano yung takbo ng kanilang sasakyan at kung paano ang tawag dun yung maayos na paggamit ng papreno. Amen? Mas lalo na kung nagpabiyahe ka mag-isa at dadaan ka doon sa sinabi nga ni Clinton, eh parang walang mga bahay. So, hindi ka pa nagpabiyahe, nagkakaroon ka na ng anxiety. Na ano kaya dadaan doon? Baka mamaya masiraan ako, walang mga tao. Walang mga masiraan ako sa parang liblib na lugar. Amen po ba? So, yun yung mga word, o yung mga instances na mga simpleng anxiety. Pero, how about kung magkaroon ka ng anxiety tungkol sa future mo, magkaroon ka ng anxiety tungkol sa pag-aaral mo, tungkol sa career mo sa buhay, at yung iba nga, nagkakaroon pa ng anxiety tungkol sa magiging partner nila sa buhay. Amen? So, ibig sabihin, pag sinabing anxiety, it's about fear about future. Ibig sabihin, lahat kasi tayo dito ay uncertain talaga sa tungkol sa ating hinaharap. Amen po ba? Alam ba natin kung ano ang mangyayari? Sabi nga, magiging sa darating na eleksyon bukas. Isa rin yan sa minsan nakakaroon ng anxiety, lalo na yung mga talagang babad na babad sa politika. Sino kaya ang manunuklok sa posisyon? Ano kaya ang mangyayari sa lugar ng kung saan man kayo? San Jose? O kung sa Lipa o saan man? Ibig sabihin, talagang nakakabagabag talaga ng puso o ng damdamin o ng isipan ang hinaharap. Do you agree? Ayan. So sabi nga po, no, pero ang katotohanan, dapat nga ba natin itong iniisip? Ayan. Opo, ang katotohanan, hindi natin maiiwasang isipin. Hindi natin maiiwasan na tayo ay maapektuhan nito. Pero sa ating pong binasa kanina, meron pong gustong ipagawa sa atin ng Diyos about anxiety. Amen po? So sabi nga po, nilagay ko rito, bisan ba naranasan na natin na meron tayong isang bagay na dinadala na napakabigat? No? At isa nga po dito yung alalahanin about sa hinaharap.
Amen po ba? Sabi nga po, no, pwede ito ay physical load, or pwede rin ito ay emotional, spiritual, or mental. Dahil sa pagbibitbit natin sa mga bagay na ito, pumapasok sa atin ang worry. Just say amen kung nangyayari po sa inyo. Pumapasok ba ang worry? Diba? Ang fear. At higit sa lahat, yung anxiety. At isa po sa katotohanan, when you have these three things, worry, fear, and anxiety, ito yung nagpapabigat sa buhay natin at nagpapabagal sa atin ng higit sa physical burden. Iba po talaga ang dinadala sa atin ng anxiety. It is more than physical burden. Kaya nga kahit hindi ka pagod, pag meron kang anxiety, nagkakasakit ka. Nalalagas buhok mo. Totoo po yun. Sa sobrang pag-alala, pag-gising mo sa umaga, pagtingin mo sa unan mo, ang daming buhok. Nalalagas. Bakit? Sa sobrang pag-aalala. Naglalabas po kasi ang katawan natin, yung parang hindi ko alam kung negative ano yun, na nagkukos siya para maubusan ng buhok. Pero hindi naman ako depressed o masyado kay ate yan. Kahit medyo naubos sa edad na to. Pero katotohanan po yun, minsan kahit mga estudyante pa lang, nagugulat sila. Ang daming hair fall. Ayan yan. So sa sobrang dami na pinagdadaan ng mga estudyante ngayon, nagkakaroon sila ng anxiety kung papasa ba sila. Amen? Yung teacher po rito, napaka-terror sa mga ginagawa namin. Amen? Masigit pa sa physical burden. Kaya naman, talagang tinakil ni Apostle Peter yung topic about anxiety. Kasi hindi po biro-biro ang bagay na ito. Sabi nga po, no, binigyan pansin ng Apostle Peter sa talatang ating pinasa, yung anxiety. Bakit? Because he wants to give us a direct invitation na mula mismo sa ating Diyos na we should cast all our anxiety to God. Bakit? Because God cares for you. Sabi mo nga sa katabi mo, God cares for you. God cares for you. Sa pag sinabing nag-cares, alam niyo yun, yung word na care, napakaganda po ng word na care. Ito ay nagmamalasakit. Amen. Sa lahat po ng nakinig, siguro sa mga tawag doon, sa mga meeting di avance, siguro gamit na gamit to. Kami ay lubos na nagmamalasakit sa inyo. Amen? Kaya pag uwi nyo, kayo ay may isang uy. Ayan, malalaman yan ba ano, kung nag-ties. Kidding aside, maraming mga pwede magsabi na nakikare sa atin. Pero minsan, galing lang sa labi. Pero when God says He cares for us, He means it. Totoo po yun. Kaya naman si Apostle Peter, binibigyan niya tayo ng direct invitation that we should cast all our, anxiety. Because God cares for you and for me. Amen po ba? So ngayong umaga po, i-explore natin sa tatlong part yung powerful verse na ito. So ready na po ba tayo? Ayan. So number 1. Tuloy-tuloy po tayo. Ayan. Hindi na po ngayon mga ngamuhan yung ating PowerPoint kasi yung amo na po yung operate. Unang bagay po na pinapakita rito yung the burden of anxiety. Sabi nga po, no, sige Kuya Reggie, anxiety is something we all face. Tama po ba? Ang pag-aalala tungkol sa hinaharap ay isang bagay na hinaharap natin lahat. Amen. Isa na nga dyan, pinakasimple na lang, anong ulam ang lulutuin ko mamaya? Simple lamang, ano? Pero sa buhay natin, may mga mas malalim pa tayo mga anxiety. Kaya nga po, ano, nagkakaroon tayo ng burden of anxiety saan? Isa po sa ating finances. Amen? Sino dito yung petsa de peligro na ang wallet? Amen. Minsan nga, hindi lang wallet, bulsa na lang. Ayan. Sabi nga, no, meron tayong anxiety about our finances. Meron din tayong anxiety about our health. Sa ating, tawag doon, sa ating kalusugan. Amen po ba? Nagkakaroon din tayo ng anxiety about our relationships. Amen?
and about our future. Kasi nga po, ba't tayo nagkakaroon ng anxiety sa mga bagay nito? Kasi ang hinaharap ay talagang unknown sa atin. Amen po ba? So, wag nating i-deny. The burden of anxiety, ibig sabihin, ang anxiety is something na hindi natin kailangan i-deny. Amen po ba? Huwag niyo sabihin na hindi ako tinatablan ng anxiety. Malakas yung faith ko. I have no anxiety. No. Lahat po ng tao, dinadaanan ng anxiety. Kaya nga po, ito ay tinapik ni Apostle Peter. Sabi nga ba, no, ang katotohanan po, sige Kuya Rexy, bakit nga ba nagkakaroon ng anxiety ang isang tao? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. It is a result of trying to control what we were never meant to control. Naunawaan natin sa Tagalog, ito ay resulta ng isang bagay na gusto nating imanipula o kontrolin sa buhay natin na ang katotohanan ay hindi naman natin dapat kinokontrol. Amen po ba? Nagkakaroon ng anxiety ang isang tao kasi meron siyang gustong maganap. Sabi niyo nga po, gustong maganap. Ayan, gusto niyang maganap sa hinaharap, pero ang katotohanan, wala ka naman magagawa para makisakatuparan yun. Amen po ba? Alam niyo po, bakit nga ba ito sinasabi sa atin talaga na we are uncertain about the future? Yung nangyari na lang po nung isang araw o nung nakaraan sa Naiya. Sino po ang aware? Yes. Ang ama, nag-abroad para magbigay ng magandang future sa kanyang anak. Nag-iisang anak. Gustong kontrolin ang hinaharap, di ba? Para magbigay ng magandang future. Pero sa isang iglap, dahil lang sa maling gawain ng isang tao, human error sa sasakyan, ano po nangyari sa anak? Nakaparada, nakaano lang yung bata, nakatayo. Nabangga. Amen po ba? Namatay ang bata. Amen? So, we are really uncertain about the future kasi kahit anong paghahanda ang gawin mo, hindi mo alam kung anong pwede mangyari mamaya. Hindi mo alam kung anong pwede mangyari bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na taon. Amen? Sa sobrang misang pag-aalala ng isang tao, sa sobrang paghahanda, nagkakaroon na siya ng anxiety. Why? Kasi gusto natin kontrolin kung anong pwede mangyari sa hinaharap. Pero ang katotoo, wala naman tayong kakayanan kontrolin. Naunawaan natin? So, ang isang bagay, no? Ang anxiety, bakit siya dumadating sa atin? Kasi hindi natin minsan alam kung saan tayo dapat lumulugan. Amen po ba? Ayan. So sabi nga, no? Dito sa mga original audience ni Peter, so alam naman natin that they were suffering talaga yung persecutions and hardships. Kaya naman, sa panahon nila, itong mga unang mananampalataya, talaga nandun sila sa isang sitwasyon na ang takot ay totoo. Amen? Kasi nakakaranas nga sila ng persecution, nakakaranas sila ng hardships. Kaya naman, totoo rin sa kanila na magkakaroon sila ng anxiety. Kasi hindi nila alam kung paglabas nila, paano persecution ang haharapin nila. Paano ang gagawin sa kanila ng mga tumutuligsa sa kanila. Amen po ba? Ibig sabihin, kumbaga parang nandun sila sa isang sitwasyon na hindi nila talaga kayang iwasan magkaroon ng anxiety. Pero sa sitwasyon natin naman ngayon, ayan, sa sitwasyon natin ngayon dito mga kapatid, ang tanong, yung pagkakaroon ba natin ng anxiety sa ibang mga bagay o iba't ibang parte ng ating buhay, ang tanong sa atin ay kailangan nga ba na magkaroon ka ng anxiety ngayon dyan o hindi? O maiiwasan mo naman? So, sabi nga no, anxiety hindi natin tawag doon, itinatanggi. Pero may mga bagay na pwede namang hindi dumating ang anxiety. Lalo na wala ka naman doon talaga sa sitwasyon na katulad ng mga unang mananampalataya. Amen po ba? But then, hindi natin naalis yung katotohanan na anxiety still attacks us. Meron pa rin. Kaya naman, sinabi ngayon dito, no, si Apostle Peter, binigyan niya ngayon ng assurance sa mga unang mananampalataya. Kahit makakaranas kayo ng fear, kahit nakakaranas kayo ng persecution o anumang hardships, kahit hindi nyo alam kung ano mangyayari sa atin sa hinaharap, sinabi sa kanila ng Apostle Peter,
cast all your anxiety to God. Because He cares for you. Isang bagay na kailangan nilang marinig dahil unang-una, sila ay tinutuligsa dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Ito, babalik na naman ako. Sino rito meron ba sa amin dito yung panatiko ng politiko? Yan. Di ko alam kung meron, ano? Di ba, minsan, sino rito yung nakaranas nung panahong Bongbong at Lenny? Na halos masira ang pagkakaibigan nyo. Dahil ikaw ay kay Bongbong, ang kaibigan mo ay kay Lenny. At ikaw ay kay Lenny, ang kaibigan mo ay kay Bongbong. Grabe, di ba? Amen po ba? Sobra yung pagbibigay ng attention dahil sa gusto ko to. Pero hanggang masira ang relasyon. Grabe yung devotion mo doon sa tao. Pero ang tanong, si Bongbong ba at si Lenny ay talagang may care sa'yo? Pag nasira ba ang relasyon nyo, pupunta ba si Bongbong o si Lenny at pag-aayusin kayo? Amen? Ngayon din, ganun. Wala naman siguro dito kay Kityo ako, kay ano ako. No? Basta tayo, kanino tayo? Kay Jesus tayo. Amen po ba sa inyo? Kay Jesus tayo. Bakit? Kasi kahit sinong iloklok ng Lord sa pwesto, kapag kay Jesus tayo, ipag-pray mo kung sino yung iloklok. Amen po ba? Wala mag-aaway dito ha. Pinuto ko sa ano eh. Walang ganun ha. Kung sinong manalo, tatanggapin natin, ipag-pray natin. Amen? Kaya naman si Apostle Peter, sinabi niya, cast all your anxiety to Him. Kasi, kaya nga kayo nakakaranas na kasi sa pananampalataya niyo sa Panginoon eh. Amen po ba? Kaya ngayon, binigyan sila ng assurance na yung pinanampalatayanan nyo, merong pakialam sa inyo. May malasakit sa inyo. Amen po ba? Para hindi nawawalan ng saysay yung kanilang ipinaglalaban. Amen po ba? Kaya kung may pinaglalaban ka, isipin mo maigi kung ipaglalaban ka rin. Kaya, ang Lord ganun. Kapag pinaglaban mo ang Lord, siya na ang unang pinaglaban ka. Siya na yung unang tapat sa'yo at siya yung tunay na nagmamalasakit sa'yo. Kaya naman, sa panahon na yun, time na yun, na sila ay talagang humaharap sa matinding persecution and hardships, kailangan nila marinig to. That God cares for them. Para talagang may bigay nila sa Panginoon ang lahat. Na Lord, salamat po. Ano man ang mangyari sa hinaharap, alam ko, ikaw ang bahala. Amen po ba? Ayun din po ang sinasabi sa atin ng Lord sa umaga dito, sa bawat isa. Na totoo po ang burden ng anxiety, pero totoo rin po na nagmamalasakit ang Diyos sa bawat isa. Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Kaya nga po sa ating number 2, yan. Sige, parency. Ayan, sige, basahin muna natin to. 1, 2, 3. Peter doesn't tell them to ignore their anxiety. He tells them what to do with it. Isa bang ibig sabihin po ay hindi natin kailangan i-ignore kung nakakaranas ka ng anxiety. Hindi natin na kailangan baliwalain. Pero meron po tayong dapat gawin. At ayun nga po yung number 2. Ayan. Ang number 2 po ay basahin 1, 2, 3. The action of casting. Ayan. So ano nga ba yung word na casting? Sige po. Sa Greek word, ang ginamit po ay ipiripsantes. Sabi nga po, ipiripsantes. Ayan. Ba't ka ba natin binabalik sa Greek? Kasi ito po yung tawag ng original na pagkakasulat po sa New Testament. Amen po. So pag binibigyan natin yan, hindi para magmukha tayong matalino. Hindi po para makuha natin yung totoong meaning. Amen po ba? Ano nga ba yung sabihin ng ipiripsantes? Ano daw? To cast means to throw it or to release. Ayan. Ano ito daw ay itapon. Kumbaga parang ito rin ay bitawan. Amen? Subukan nyo nga po. Ito naususo dati. Yung ganyan. Ganyan si pastor ha. Yan. Parang sa'yo ano? Ayan. Kumbaga para siyang pagpagin nyo. Palisin nyo. Parang may dumapong, wag ipis kahit sisigaw. May dumapong na lang nalikabok. Parang, ayan. So parang, pag sinasabing cast,
Hindi ito yung lay gently or place gently. Hindi ito yung parang alis mo dahan-dahan. Tapos kagano mo pa. Hindi. Ito ay talagang intentional na aalisin mo. Amen? Aalisin mo. Sabihin nito, talaga na ito ay inaalis mo sa buhay mo at ililay down mo sa Panginoon. Amen po ba? Bakit mo kailangang i-lay down sa Panginoon? Sige nga kuya. Yan. Sabi nga po, casting our anxiety should be ano daw po? Intentional. Ibig sabihin, ito ay dapat iyong pinag-disease. Yun na. Ibig sabihin, kung meron kang alalahanin tungkol sa future, pag-desisyonan mo lang ngayon, kapatid, nabitawan ko. Bakit? Kasi nga, di ba sinasabi? Worries. Sabi niyo po, worries. Di ba sinabi sa Matthew chapter 6, ano ba ang may dadagdag sa iyo ng pag-aalala tungkol sa hinaharap? Nakakadagdag ba ito sa buhay mo? Tignan niyo nga yung katabi niya. Ayan. Tignan niyo si Pastor Ted. Ayan. Siguro, from this day, hanggang next week, i-challenge, magkaroon na tayo kunwaring challenge lang, mag-isip tayo na mag-isip tungkol sa hinaharap. Ayan. Tignan niyo yung katabi niyo. Ayan. Alam niyo po, next week, kapag ginawa niyo po yung challenge, sigurado parang tumanda tayo ng 5 taon. Yung itsura nyo ngayon na parang nakangiti kayo, sa isang buong linggo na inisip nyo kung anong pwedeng hinaharap, pagdating dito bukas, ay sa linggo siguro itsura natin, para tayo mga nalugi. Bakit? Kasi kahit anong isip ang gawin natin, wala tayong magagawa. Kahit anong isip ang gawin mo, iyak ka na lang. Amen po ba? Ayun po yung katotohanan. Kaya nga po, we should be intentional in casting our anxiety to God. Bakit? Kasi po, ang katotohanan, ang ating Diyos lang ang nakakaalam na hinaharap. At ating Diyos lang ang may control sa buhay natin at sa ano bang hinaharap. Amen po ba? Kaya nga pinaalalahanan tayo ni Jesus mismo sa Matthew chapter 6 Basahin natin yun. Na walang maitutulot sa ating maganda ang pag-aalala. Magkakasakit ka lang. Bumukha ka lang matanda. Amen po ba? At makakapagpahina lang ito ng iyong pananampalataya. Ayun po yung katotohanan. Kaya naman, sinasabi sa atin ngayon ng ating Diyos that we should cast our anxiety to Him. Bakit nga ba uli? Because only God cares so much to us. And only God knows what's ahead. Amen po ba? Halimbawa na lang, bigyan ko kayo ng example. Si Pastor mahilig magbigay ng example. Pupunta tayo ng Nasugbo, Batangas. Ayan. Nasugbo. Sino po nakapunta na ng Nasugbo, Batangas? Taas kamay. Yung hindi pa ako nakapunta na, siguro. Nakapunta na. Ayan. Sino din? Nakapunta na, siguro. So, may driver. Ang isang driver, si Kuya Renzi. Ang isang driver, ano nga ba bro, pangalan mo ulit? Si Gio. Si Gio yung isang driver. So alam naman natin na si Gio, alam niya yung papuntang Nasugbo. Si Kuya Renzi, hindi. Hindi gagamit ng Waze. Hindi gagamit ng Google Map. So dalawang sasakyan. Saan kayo sasakay? Kay Gio o kay Kuya Renzi? Yung totoo. Si Ate Ruth, pwede sumakay kay Kuya Renzi kasi beshi niya eh. Lalabi niya. Okay lang kanina, makarating dito. Pero ang katotohanan, sasakay kayo kay Gio. Bakit? Alam niya eh, kung saan ang daan. Amen po ba? Amen. So ngayon, i-apply natin sa atin. Ikaw na hindi mo alam ang hinaharap, mananangan ka pa sa sarili mo o doon ka sa Diyos na alam ang hinaharap. Kanino ka magtiwala? Sa sarili mo o sa Diyos? Diyos! Ayun, sa Diyos tayo. Para yung pag-aalala mo ay mawala kasi ipagkakatiwala mo sa nakakaalam. Kahit hindi mo alam ang hinaharap, alam mo na mabuti ang Diyos mo, alam mo ang Diyos mo ay nagmamalasakit sa'yo. Alam mo, you are in good hands. Amen
Amen po ba? Thank you, Lord. Amen. Pinapalakpakan natin ng Lord. Kaya naman, sabi nga, no, we should have that act of casting. Ipagkatiwala mo na sa Diyos. Sabi mo katabi mo ngayon, ipagkatiwala mo sa Diyos. Ano mga anxiety yan? Pag binigay mo yan sa Lord, sasabihin sa'yo ng Lord lagi, ako na ang bahala. Amen po ba? Napakabuti ng Lord. At ang pinakamagandang word dito, yung sinasabi nga lagi na, because He cares for you. Pag sinabing He cares for you, ibig sabihin ang Lord ang bahala sa iyo. Hindi ka niya ipapahamak, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya sasaktan. Amen po ba? Amen. Kapag may nanligaw ba sa inyo, mga kababaihan, pag sinabing, I care for you. Bakit ba? Ay. Diba? Salita pa lang yan. Pero ang Diyos, for God so loved the world that He gave. Kapag may sinabi siya, ginagawa niya. Kaya kapag sinabi ng Diyos that He cares for us, ginagawa niya na yun, mga kapatid. Hindi niya yung gagawin pa lang, ginagawa niya na. Kaya ipagkatiwala mo sa Diyos ang hinaharap sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga po, no, may tanong, what burdens you today? Ano ba yung anxiety na binibitbit mo ngayon? God, sige ko yan, hindi ko bali yan. God is calling you to release it. Tinatawag ka ngayon ng Panginoon na bitawag mo na yan, ipagkatiwala mo sa Kanya. Bakit? Because God is strong enough to carry it. Ang Diyos ang siyang malakas, ang Diyos ang siyang makapangyarihan para tuparin kung ano ang hinanda niya sa future mo. Amen po ba? Sabi nga po ang kalaban, lagi gusto niya ay magkaroon tayo pag-aalala para ang ating hinaharap ay ipagkatiwala natin sa sarili natin. Pero ang ating Diyos, lagi niyang gustong iparana sa atin, ipaunawa sa atin na siya ang may hawak ng hinaharap para tunay nga na tayo ay magtiwala ng lubos sa Kanya. Amen po ba? So, pangatlo, and last na. Ayan. The assurance of His care. Ayan. Ang kasiguraduhan ng Kanyang pagmamalasakit. Ayan, pagmamalasakit. Gawa tayong party list, malasakit party list. So, may tanong dyan. Basahin natin, 1, 2, 3. Why should we trust God with our anxieties? Basahin nyo ng pinakamalakas na kaya niyong basahin yung susunod. Okay? Pwede ba yun? Okay, 1, 2, 3. Because He cares for you. Ulit, 1, 2, 3. Because He cares for you. Dahil siya ay tunay na nagmamalasakit sa atin. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Alam niyo po sa word pa lang na yan, sabi nga tapos na. Sabi nga, end na. May nanalo na. Kasi, grabe, God cares for us. Kung unawaan mo maigi yung salita na yan, ayan na magbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan. Ayan na magtutulog sa iyo ng tunay na kagalakan. Saan mo pa hahanapin yan? Saan mo pa makikita yan? Sa Diyos lamang. Amen po ba? Kaya nga sa umagang ito, ang imbitasyon sa atin ng Lord, ano mang alalahanin mo kapatid, ito yung panahon para ipagkatiwala mo yan sa Diyos. Dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. At ang pinakamaganda doon, ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, sige kuya, sabi nga no, it is God's personal assurance to each and every one of us here. Ito ngayon yung assurance na binibigay ng Lord sa bawat isa. Sige kuya Renzi. And ito ay napapatunay na ano daw po? God is not distant. Hindi siya malayo. God is not indifferent. Pag sinabing indifferent, hindi siya yung parang nagtitrip-trip lang. Amen po ba? Seryoso ang Diyos pag sinabi niyang siya ay nagkikare sa atin. Hindi siya nagpapaasa. Amen po ba? At sabi niya, no, He is not unaware. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Alam niyo po ano, isa ngayon sa pinakatakot ng marami, yung katotohanan na may isang tao minsan nakausap mo, magsaya sa nakausap, tapos kinabukasan nagpakamatay. Alam niyo kung bakit?
Kasi yung taong yun nasa isip niya walang nakakaalam at walang nagmamalasakit sa kanya. Amen po ba? Pero, ito ngayon yung sinasabi ng Lord, hindi mo kailangan umabot ko sa punto na pipiliin mo yung buhay mo. Kasi kahit iniisip mo ang mga tao, hindi alam ang nangyayari sa'yo, ang Diyos alam ang lahat. Mula yung sinasabi mo, pupunan ka, kahit hanggang huling hininga mo. Yes, Lord. At kung magtitiwala ka sa Lord, makakaasa ka. Ang pagmamalasakit ng Lord ay natin gagawin sa iyo. Amen po ba? Ayun ang sinasabi ng Diyos dito. He watches, He cares, and He loves. Ano daw yun? Ang Diyos ay lagi kang tinitingnan. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. At ang higit sa lahat, ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Wow! Kapatid, ano pa ang hahanapin mo sa Diyos? Para ikaw ay hindi mo ipagkatiwala sa Kanya ang iyong mga alalahanin sa buhay. Amen po ba? Sabi nga, no, when you realize that your Creator, ang lumikha ng universe, ang lumikha ng lahat ng bagay, the all-powerful one, ay nagkikare sa'yo, ano ang nararamdaman? Mga kapatid, dapat ito yung makakapagbigay sa'yo ng assurance na ito na yung panahon para ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. Amen po? Sige po, tayo lahat po ay tumayo sa umagang ito. Niyayaan ko ang music team. Gamitin natin yung address. Yan. Ngayong umaga po ay itong salita ng Lord na tinanggap natin ay hindi lang dapat manatili sa ating pandinig, pero it is also the time na dapat natin i-apply. Na sinasabi natin na Lord, I trust in you. I trust in you, Lord God, my future. Ano man mga alalahanin ko about sa inaharap, Lord, ito yung panahon para ito ay bitawan ko. Para ito ay makatiwala ko sa iyo. Sige po, inaniya ko, bawas na ng pumikit. Sandali, pumikit po tayo. At sa puso niyo po ngayon, kapatid, kung ikaw yung tao na yun, na meron ka mga anxiety sa buhay mo, uncertain things, na parang gusto mo makontrol mo, pero ang katotohanan ay wala kang magagawa. Aminin mo ngayon sa umagang ito that you need God. Aminin mo sa umagang ito that you need God na pagkatiwalaan mo about your future. Kailangan mo tanggapin sa umagang ito na ang Diyos lamang ang makakagawa sa hinaharap mo. Pero kailangan mo rin tanggapin that you need God today. Hallelujah. Kung ikaw ang tao na yun, you can raise your hand sa oras na ito. Itaas mo ang kamay mo. Sa pagtaas mo ng kamay, this is against you. Kasi nasabi mo, Lord, wala po ako magagawa. Lord, kahit anong gawin ko, pag-iisip, wala akong kontrol. Pero ikaw meron. Ikaw ang makapangyarihan. Ikaw ang may kakayanan. At ikaw, ang tunay na nagtakdana ng aking hinaharap. Kaya I trust in you. Nagtitiwala ko sa iyo sa umagang ito. Itinitiwala ko sa iyo ang buhay ko sa umagang ito. Sa iyo na ang lahat sa akin. Hallelujah. Sige po. Awitin natin yung katang ito. Hallelujah. Blessed assurance.